Shallow's POV. I was about to save my work to my laptop when I suddenly heard a knock in my office. Come in, I called. Dok, nandito na po ang boyfriend ninyo. Sambit nito pagkapasok. Kumunot naman ang noo ko. Nakiusap ako kay Romulo na kung maaari, huwag niya ugaling bisitahin o sunduin ako sa ospital. Ang pakilala pa talaga nito, boyfriend ko siya. Totoo naman, pero ayoko ipangalandakan sa mga katrabaho ko. Sige, papasukin mo na. Sambit ko sa nurse kaya lumabas na ito. Pumasok naman si Romulo kasama si Dahlia. Hi! Bati ko rito. He stood in front of me while Darren is in the sofa. Napatingin ako sa envelope na hawak niya, tsaka may nilahad sa kamay ko. What's this? I asked at inabot ang hawak niyang papel. Nakita kami kanina ng lawyer ko kasi may tinatanong ako and he gave that to me. Why is my marriage with Margarita void? Hindi kami kasal? How come? He said while shrugging. Halata sa mukha niyang gulong-gulo siya sa nalaman niya. Binasa ko nakasulat sa marriage contract. Totoo nga, fake ang marriage nila. Nag-angat ako ng tingin ko sa kanya. Nakatitig to sa akin. Para bang niintay ang sasabihin ko? Margarita talked to me about this. Mula sa seryosong mukha na palitan ng pagtataka ito. Napabuntong hininga ko at saka sumandal sa inuupuan ko. Umupo rin naman siya sa harapan ko. Ginawa niya yun dahil ayaw niyang matalik ka sa kanya nang hindi mo siya mahal. Tahimik lang siyang nakikinig habang nakatungo. You know what, Romulo? Nitong mga nagdaang araw nakilala ko saglit si Margarita. Isa siya sa mapagmahal na inang nakilala ko. Sa huling sandali ng buhay niya, anak niyang iniisip niya. Nilingon ko pa ang anak nila, Margarita. Nilingon din naman to ni Romulo. We all commit mistakes and I believe ang naging mali lang ni Margarita ay ang pumatol sa'yo. Knowing na may asawa ka na, she valued the sanctity of marriage. She did not want to marry you na hindi mo siya mahal. She embraced her mistake na pakasalan ka, kahit fake lang para sa anak ninyo. Gusto niyang magkaroon ng ama ang anak ninyo, kaya alam niyang isang maling desisyon iyon. Ginawa niya pa rin yun dahil mabuti siyang ina. She took the risk for her daughter, your daughter. Paliwanag ko rito. Nakatungo lang ito at tahimik na nakikinig. Bago siya mamatay, inihabili niya sa akin ang anak ninyo. Gusto niyang may tumayong ina para sa anak ninyo at ako ang pinakiusapan niya. Anak niya pa rin ang iniisip niya sa ilang sandali ng buhay niya. I smiled at him, bumaling kay Dahlia, na busy sa paglalaro ng cellphone niya. Yan lang ba ang pinunta mo rito? I asked. Nagangat naman to ng tingin sa akin saka ngumiti. Kailan out mo? Tanong nito sa akin. Ngayon na sana. Isa-save ko na lang sa laptop tong gawang ko to then mag-out na ako. Sabi ko at bumaling sa laptop ko at saka sinave ang gawa ko. Done. Bakit mo pala natanong? Labas tayo ni Dahlia. Ayon ito sa akin kaya't napakulot ang noo ko at unti-unting napangiti. Sige, wait. Sabi ko at naligpit na ang mga gamit ko sa mesa. Wait for me here. I'll just have to go downstairs then aalis na tayo. Tumango naman to kaya't tumabas na ako ng office ko para mag-log out. Tara na. Sambit ko pagbalik ko. Tumayo naman na si Romulo at sabay na kaming bumaba. We will use my car. Nakataas kilin na sabi ni Romulo. Tumango-tango na lang ako dahil hassle din naman kung dadalhin ko pa yung akin. Saan pala tayo pupunta? Nilingon naman ako nito. What do you suggest, anak? Tanong ni Romulo sa anak niya. Nagangat naman to ng tingin at nilagay ang hintuturo sa gilid ng labi na wari bang nag-iisip ito. Can we go to mom first? Napangiti naman ako. At bumaling kay Romulo para pakiusapan siya gamit ang mata ko. Tumango naman si Romulo at nag-drive na papunta ng sementeryo. Nauna nang bumaba si Dahlia pagkarating namin. Tumakbo naman to papunta sa pinaglibingan ni Margarita. Mommy? Bungad ka agad ni Dahlia. Umupo naman ito. Tumabi kami rito. Mommy, how are you there? Nakatingin lamang kami rito. Sana masaya na kayo dyan. Don't worry about me here, Mommy. Mommy Patricia is taking care of me. Nagulat naman ako sa pagbanggit nito sa pangalan ko. I am happy na hindi naging hadlang si Dahlia para sa amin ni Romulo. Tinanggap niya ako. Akala ko magagalit to sa akin dahil naging kami ng daddy niya. Instead, tinanggap niya akong pangalawa niyang mommy. Now I can be a mother to her.
Ilang minuto lang niyaya na din kami ni Dahlia na umalis dahil gusto niyang dumaan naman kami sa bookstore. Sakto't gusto ko ring dumaan doon para maghanap ng medical book na babasahin ko for my PhD thesis. You love reading science books? I asked na makita ko siyang papunta sa mga educational books din. Nag-angat naman to ng tingin sa akin. I also wanna be a doctor, mommy. Nakangiting usal nito sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi nito. You want to be like Mommy Patricia? Tanong ni Romulo dito. Nakangiti naman siyang tumango-tango rito. Nagkatingin na naman kami ni Romulo at napangiti na lamang ako. She'll be a good doctor someday, I said. Just like you. Ngumiti ito na siyang ikinatawan naming mahanap. Naglakad-lakad lang kami taghanap ng libro about microbiology. Pagkatapos pumunta na kami sa counter para bayaran na ang mga ito. I recommend many biology books kay Dahlia na tama lamang din sa edad niya para basahin since he wants to be a doctor too. Saan tayo niyan? Tanong ni Romulo pagkalabas namin. How about pagluto na lang muna kalit kami, Mommy? Napakunot naman ang noo ko at unti-unti napangiti. I love that, Mommy. It's been a long time since nung last na pinagluto mo ko ng sinigang mo. Sagit naman ni Dahlia. Kaya't napalingon si Romulo dito. Nilituan ka ni Mommy Patricia ng sinigang niya? Bumaling naman ito sa akin. Bakit di mo ako binigyan? Nasa ibang bansa ka nun eh. Pagdadahilan ko naman. Tumawa naman si Dahlia. Dilutuan natin si Daddy, Mommy, ng sinigang mo? Sambit ni Dahlia, sabay tawa. Good idea, baby. Sambit ko rito. Patricia, iha. Bungad ng mami ni Romulo nang makita niya kami pababa sa sasakyan ni Romulo. You're here. Mommy la. Mommy Patricia will cook for us. Masiglang sabi ni Dahlia sa lola niya. Really, Patricia? Kung kailan may lakad ako, hindi tuloy kita matutulungan sa kitchen. No, it's okay, Mom. Inawakan ko ito sa kamay. But I miss cooking with you. I also miss your dishes. Titiran ka na lang po namin or I will cook another one for you. Ngumiti ako rito. Really? I love that. Sige na, iha. I am so late with my meeting na. See you. Sabi nito at saka bumeso sa akin. Lumapit naman to kay Romulo at sa apo niya, saka bumeso rin sa mga ito. Pumasok na kami sa bahay. Dumiretso na ako sa kitchen at sakto. Nakita ko sila Manang Gin. Lola Gina, Mommy Patricia will cook for us. Sabi ni Dahlia kay Manang Gina. Talaga, iha? Halika na. Tutulungan kita. Sambit ni Manang Gina sa akin. Lumapit naman ako rito. Mommy, can I help? Nakatingan lang sabi nito sa akin. Tumango ako rito. Only for handing me the ingredients. Anak ha? Hindi ka rin po pwedeng maghiwa-hiwa. Sabi ko rito. Tumango naman to at saka ngumiti. Wala ba kayong balak ni Romulong gumawa ng sarili ninyong anak, iha? Tanong sa akin ni Manang Gina. Habang tinutulungan ako sa paghihiwa ng kalabasa. Ho? Hindi naman po kami kasal. Tsaka masyado po kami busy para pag-usapan nilang tungkol dyan. Napalingon kami sa tumikhim sa likuran ko. Napahawak naman ako sa dibdib ko na makita kong si Romulo ito. Gawa tayong panibagong anak sa Paris next week. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Nagulat ako sa anak tingi at masara na naman sa Paris tingi. Anong Paris? I tried to brush that anak thought. I booked us a flight to Paris. Magbabakasyon tayo dun for 1 week. Hep? I already filed a leave in my company. Inayos ko na rin ang leave mo sa ospital at sinakto rin namin na sembreak ni Dahlia. Everything happened just as I planned. He cut me off when I tried to open my mouth. You like to wear this? I handed Dahlia her glasses. Umiling naman ito. Just give her travel pillow. Sambit naman ni Romulo kaya't sinuot ko na sa leeg ni Dahlia ang travel pillow niya. Dumungaw naman to sa labas. Maya-maya pa'y naramdaman ko ng pagtakbo ng eroplano sa lupa. Napahigpit ang hawak ko sa pouch kong hawak. This is my second time in the plane, kaya hindi ko na maiwasang kabahan. Napatingin naman ako sa kamay ni Romulo nung hawakan nito ang kamay ko. Ngumiti naman to sa akin. Relax, Gum.
Inabot ko naman ang bubblegum sa kamay niya at kinain agad ito. Nagdala talaga ako niyan para sa'yo. Baka manibago ka. Ngumiti pa ito sa akin kung kaya, girantihan ko naman to na isa ring ngiti. Humigpit ang hawak ni Romulo sa kamay ko nang maramdaman naman ng pag-angat ng eroplano sa lupa. Nabulaga na lang ako ng hangin na magstay sa ere ang eroplano. You can sleep, Patricia. Mahaba-habang biyahe pa din to. Sabi ni Romulo na siyang ikinailing ko. Okay, ikaw ang bahala. Si Romulo ang nag-ayos ng leave ko sa ospital. Ano pa ba ang aasahan ko sa isang Romulo de Silva na naging nag-donate ng maraming kagamitan like machine sa ospital na pinagtatrabahuhan ko? Isang linggo din naman muli. Kaya naman pumayag ng president namin. Di na rin ako kumontra pa dahil first time ko makapunta ng ibang bansa at sa Paris pa talaga. Mag-aalas 7 na rin na makarating kami sa airport na malapit dito sa Paris daw. It takes us almost 16 hours flight from Manila to Paris. Nag-layover kami sa Hong Kong as what Romulo said. Sumunod na lamang ako kay Romulo sa papalabas ng airport. Sumakay na kami sa itim ng kotse. Sa palagay ko'y naghihintay sa amin. Nagpasundo ako sa hotel na tutuluyan natin. Napatango ako sa sinabi naman ni Romulo. Mayaman talaga. Mommy, look! Tawag sa akin ni Dahlia, kaya't napatingin ako sa itinuturo niya. Para rin akong batang palingalinga sa paligid ko. Sobrang ganda at napakasaya ng mga ilaw. She likes traveling. Usal ni Romulo habang nakasandal kay Dahlia. Napatawa na lang ako dahil halata naman sa kakulitan ng batang ito. Mommy, Daddy, is that famous Eiffel Tower? Lumapit naman agad ako kay Dahlia sa balcony. Namangha ako sa kagandahan ng mga ilaw mula sa hotel namin. Kita rin dito ang Eiffel Tower mula sa hindi kalayuan. Simula pagkabata, pangarap ko nang mapuntahan ang lugar na iyan. Gusto ko makapunta sa tuktok ng tore na yan. Is it okay that we will be sleeping on the same bed? Don't worry, Dahlia is in between. Sabi ni Romulo kaya kahit nahihiya ako, ngumiti na lamang ako. Wala naman sigurong masama doon. Dati naman kami mag-asawa. Kinaumagahan, inayos ko na si Dahlia dahil maaga raw kaming pupunta sa Musée de Louvre. Masyado raw kasing maraming kapag hapon na kami pupunta roon. Gusto raw makita ni Romulo ang mga artworks doon. So, as is that the Mona Lisa painting? Mommy, that we discussed in our class before? Napangiti ako kay Dahlia dahil sa tanong nito. Napakatalinong bata. Yes, anak. The one that Leonardo da Vinci pointed? I don't know if it's the real one, but yeah, that's the famous Mona Lisa painting. I explained to him. A portrait of a lady without eyebrows? Sambit ni Romulo kaya't napatingin din si Dahlia dito. Nakalimutan po ba ni Leonardo na lagyan siya ng kilay, Daddy? Tanong ng ama niya na anak kay Romulo. Di ko alam anak eh. Sinabi ni Romulo hindi na naman na nagulit pa si Dahlia. Nag-ikot-ikot pa kami doon at minsan nakikinig kami sa mga tourist guide na nag-explain ng ibang works. Na mapagod kami, nagaya naman si Romulo na kumain sa malapit na restaurant dito. Kinabukasan, gaya ng sabi ni Dahlia, lilibutin daw namin ng Paris. Umalis naman na kami. Dali Dahlia, doon ka. Pipicturan kita tas i-post natin sa IG. Sabi ko pa kay Dahlia. Pumunta naman siya sa gitna ng Triumphal Arch at nag-post. Kailan ka pa nagka-IG? Tanong ni Romulo kahit napalingon ko naman ito. Tagal na. Tara. Nagulat ako sa biglang paghila sa akin ni Romulo. Excuse me, can you take us a picture here? Inabot naman ng isang tourist guide ang cellphone ni Romulo. Saka humarap sa amin. Nakapwesto lang sa gitna namin si Dahlia habang ako'y hawak ni Romulo sa bewang. Nakatingin lang ako sa kanila nang bigla akong halikan ni Romulo na siyang kinagulat ko. Ramdam ko rin ang pamumula ng pisngi ko. Those brave soldiers buried here are the witness of how sweet your lips are. At doon mas namula ang mukha ko. Here, sir. Napalingon ako sa ibang lugar nang lumapit sa amin ng tourist guide na kumuha sa amin ng picture. Sweet family. Nalaki ang mata ko na yun sa paghalik pa. Talaga sa akin ni Romulo kami nakuha ng picture. Nakangiti lang si Dahlia sa camera habang ako gulat na gulat.
Ngayon ko lang napagtanto na wala talagang angal si Dahlia sa relasyon namin ngayon ng daddy niya. It's been 3 years mula nang mawala ang mama niya. You two should get married, Daddy. Komento ni Dahlia sa picture namin na makita niya ang pagarik sa akin ng daddy niya. At nahiya ako ng tuluyan dahil sa sinabi nito. Mommy Shello is okay for me. Since Mommy Margarita trusted me to her, I know she's the one Mommy liked to be my mommy. I liked her to be my mommy. Talaga, anak? Tanong ni Romulo dito na siyang kinatango ng anak niya. Wala na bang mas pupula pa sa mukha ko ngayon? Baka nahiya ng kamati sa akin. Para kong teenager. Shocks! Kinaumagahan, manghang-mangha na naman ako nang sumakay kami sa isang tourist cruise dito sa Seine River. Ang ganda rito. Salamat Romulo sa pagdadala sa akin dito. Nakangiting usal ko kay Romulo. Ngumiti naman to sa akin at tinawakan ako sa kamay. Malaki ang pagkukulang ko sa iyo at sa anak dapat natin. Di ko man kayong tapatan ng hirap mo noon sa piling ko. At least sa pagpapakita ko ng pagmamahal sa iyo, maging worthy man lang ako sa pagmamahal mo. Mahal kita, Patricia. Mahinang sambit ni Romulo sa akin na siyang kinangiti ko. Daddy, narinig ko yon. Napalingon naman kami kay Dahlia na magsalita ito. Oo nga pala, nakakaintindi na pala to dahil 15 years old na rin to. Napatawa na lang ako habang si Romulo sinimangutan ng anak. Pang-7 araw na namin to sa Paris. Kakauwi lang namin kanina galing pamamasyal sa Eiffel Tower. Ang dami namin nakuha ang picture doon. Hindi ko tuloy maiwasang pamulahan ng mukha noong nag-request si Dahlia ng kiss picture with Romulo at siya pa ang kumuha ng picture noon. Gabi na at tagaya si Romulong mag-dinner. Kami sa hotel na tinutuloyan namin. Nagbihis na rin ako ng isang black halter dress. Si Romulo mismo nagbigay sa akin ito para suotin ko raw. Tara na! Sumunod na kami kay Romulo na sunduin na kami ni Dahlia sa loob ng room namin. Wow! Usal ni Dahlia nang lumakad to papunta sa railings ng rooftop ng hotel na ito kung saan kitang-kitang mairal na Eiffel Tower. Manghang-mangha ako sa paligid ng rooftop na ito at maging sa tanawin sa ibaba. Naalala ko tuloy ang dati naming rooftop, dati ni Romulo, noong mag-asawa pa lamang kami. You like it here? Tanong sa akin ni Romulo habang tinitingnan ko ang mga waiters na nagsiserve ng pagkain sa amin. Oo man sabihin pero gusto kong maiyak dahil sa ganda ng tanawin ito. Alam ko kung gaano ko gusto ang rooftop view. Salamat Romulo, sambit ko. Pinagsasawalang bahala ko na lamang ito. Inayos ko rin ang pagkain ni Dahlia at kumain na kami ng sinerve sa amin. Isa lang ang masasabi ko, napakasarap. Yun lang. Pwede ba kitang maisayaw magandang biniwini? Aya sa akin ni Romulo. Sa malalim na boses, napatawa naman ako at inabot na lamang ang kamay niya. Go Daddy Romulo, I will just eat here. Pag-journey, Dahlia sa daddy at nagtaas pa ng kilay niya. Napatawa na lamang ako. Para naman tayong teenager nito, sambit ko. Tumawa lamang si Romulo. Humawak lamang ako sa balikat nito at siya naman sa bewang ko. Nagulat ako nang bigla itong lumuhod sa kalagitnaan ng sayaw namin, kasabay ng paglabas niya isang kahon mula sa bulsa niya. Nakatulala lamang ako sa kanya. Patricia, alam kong isang kawalang hiyaan ang paghingi sa'yo ng pangalawang pagkakataon, pero gusto kong subukan. Mahal kita, Patricia, at sana'y pumayag ka sa hinihiling kong to. Nakatingin lamang ito sa akin. Will you marry me again? Hindi ko napigilan ang luha sa mga mata ko at naluha na ako. Pinahid ko naman ito. Mahal kita. Kaya oo, Romulo, mahal na mahal kita. Napangiti naman ito at tumayo para yakapin ako. Mahal kita, Patricia. Mahal na mahal. Thank you for the second chance. Pinalo ko naman siya sa braso habang pinipigilan ang luha ko sa mga mata. Sana wag mo na akong sasaktan. Seryoso kong sambit sa kanya habang nakangiti. Kumalas naman ito sa akin. Basta, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Mahal na mahal kita, Patricia Mendez de Silva. And with that, niyakap niya ulit ako. I love you too. Sambit ko pa rito. Romulo's POV. Kasabay ng pagpatak niya sa pintuan ng simbahang ito, ang pagpatak ng luha sa mga mata ko. She is so beautiful that I can't take my eyes off of her. She's wearing a white gown that fits her figure. I tried to recall the moment we were once married here.
How come I did not notice how beautiful she was wearing a wedding gown, holding a bunch of white roses with her hands? Mading man sabihin pero parang bumabagal ang kilos ng mga tao sa paligid ko. Slow motion ata ang tawag dito. She's smiling at hindi ko na rin maiwasan pa na mapangiti. Para bang inuudyokan ako nitong ngumiti rin. I cannot stop myself from smiling and at the same time in tears. In tears of so much joy in my heart. Every memory repeats. Every take I stay retreats. Every journey always brings me back to you. The song really suits us. We faced many downfalls in our relationship before we came to this moment. After all the stops and the starts, we keep coming back to those two hearts. Yes, umabot kami sa pagsuko, pero sadyang mahirap hulaan ang kagustuhan ng tadhana. Kami pa rin ang pinagtagpo. Nilahad ko ang kaliwa kong kamay sa kanya na may siya namang inabot sa akin. Sabay kaming naglakad papunta sa harap ng pari. Ang haba't ang dami pa na sinabi ng pari pero hindi ko ito mapakinggan ng maayos dahil nakatuon lamang ang pag-iisip ko sa babaeng katabi ko ngayon. Napangiti na lamang ako. Nang sumenyas ang pari na tumayo na kami. Palitan na ng I do. Magsimula tayo sa mga lalaki. Sambit ng pari na siyang kinatango ko. Ikaw, Romulo de Silva, tinatanggap mo ba si Patricia Mendez bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa sakit at kalusugan at nangangakong mamahalin siya ng buong puso hanggang paghiwalayin kayo ng Diyos? Sa pamamagitan ng kamatayan? Nilingon ko ulit ang napakagandang babaeng katabi ko ngayon. I do. Ngumiti naman ito ulit. At ikaw babae, baling ng pari kay Patricia. Ikaw, Patricia Mendez, tinatanggap mo ba si Romulo de Silva bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa sakit at kalusugan, at nangangakong mamahalin siya ng buong puso hanggang paghiwalayin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan? She showed to me again her sweet smile, which I can't resist to stare at. I do, she answered. Naway huwag niyong kalilimutan ang pangako ninyo sa isa't isa na ipinangako ninyo sa harapan ng Panginoon. Usal ng pari. Ngayon kayo naman ang magpalitan ng inyong pangako sa isa't isa. Lumapit naman ang anak ko sa amin para iabot ang singsing na siyang saksi ng pag-iisang dibdib namin. Ako ang mauuna, kaya kinuha ko ng para sa kanya. Patricia, I know, malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. I don't deserve for your forgiveness. Inalala kong ginawa ko sa kanya which dati only gives me the urge to hurt myself. Pinipigilan ko lamang. But you are too kind at hindi mo lang pinapatawad kundi minahal mo ko ulit. I don't deserve someone like you, but I cannot let you go out of my life again. I don't want to marry someone anymore if it isn't you. Mahal kita, Patricia. Ayokong mangako sa harap mo dahil alam kong hindi ako perpektong tao, pero itong sasabihin ko. Mamahalin kita hanggang mawala ako sa mundong ito. Itong singsing na ito ang simbolo na hindi mapapawi ang pagmamahal ko sa iyo. Thank you for giving me another chance to prove how much I love you. I love you at handa akong isigaw ito sa tuktok ng Eiffel Tower. Sinuot ko naman sa kanyang singsing, tsaka pinunasan ng luhang kumawala na naman sa mata ko. Nakita ko rin may isang buti ng luha ang pumatak sa mata niya. Alam kong tears of joy iyon pero ayoko na siya makita na luhaan sa mukha. Siya naman ang kumuha ng singsing na para sa akin at tinawakan ng kamay ko. Romulo de Silva, hindi mo na kailangan pa manghingi ulit ng sorry sa akin dahil napatawad na kita. Sa dinami-rami ng mga napagdaanan natin, hindi ko alam kung ba't di ko magawang magmahal ng iba kundi ikaw. Oo, nasaktan mo ako noon. Umabot ako sa time na sumuko ko sa'yo pero mahal kita eh. Mahal na mahal kita. Kahit kaano kasakit ang pinagdaraanan ko noon, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Itong singsing na ito, itong magpapaalala sa'yo ng buong puso kong binibigay ulit ang sarili ko sa'yo. Huwag mo sana akong sirain ulit dahil hindi ko na alam kung paano pang bubuuin ang sarili ko kapag nangyari yon. Sinuot din naman ang singsing sa daliri ko. Pinunasan din ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ko sasayangin pang tiwalang binibigay mo sa akin ngayon. Mahal kita, Patricia. Usal ko. And now I address you, husband and wife. Welcome to married life. Anunso ng pare. You may kiss your bride. And with that, I hold both sides of her face and slowly push my lips to hers. Ngayon ko lang ulit nalasahan ng tamis ng labi niya. Sorry, Han, na late ako.
May biglang meeting kasi kanina eh. Tara na, papacheck up tayo. Sambit ko, tinilikan siya sa pisngi. It's okay, hon. Tawagin mo na si Dahlia. I'm here, Mom. Let's go, Dad. Kanina ka pa hinintay ni Mommy. I am excited to know my siblings' gender. Usal ni Dahlia habang hawak-hawak ang bag ng mommy niya sa kamay. Ngayon ang scheduled check-up ni Patricia sa kaibigan niyang OB-GYN. Ngayon din naman malalaman ang gender na magiging anak namin. Pinagbuksan ko na sila ng kotse. Umikot na rin ako papunta sa driver's seat. Wala pang isang oras na karating na kami sa ospital na pinagtatrabahuhan ng kaibigan ni Patricia. Oy, tuta, bakit ngayon lang kayo? Bunga nito pagkapasok namin. Sorry, nagkaroon ako ng urgent meeting eh. Ako na nagsalita. Umiti naman to. Sige na, tuta, humiga ka na, sabi ni Brenda. Humiga naman ang asawa ko at sinimulang itapat ni Brenda ang kung anong bagay sa tiyan ni Patricia. Nakatutok lang kami ni Dahlia sa monitor. Pinagmamasa namin ang galaw ng anak ko sa tiyan ng asawa ko. It's a boy. Ang hirap talaga kapag doktor na yung pasyente ko. Maalam din. Reklamo ni Brenda na siyang kinatawa ni Patricia. Sorry na, tuta. Ninang ka naman eh. Tumawa na lang si Brenda. Ako naman, nagpapalit-palit ang tingin sa asawa ko at sa monitor. Maya-maya pa'y nagpaalam na rin kami para umuwi. Ako na naghahanda ng gatas ng asawa ko at anak ko. I am trying my best to be a good father. Kahit hindi na lang best. Thank you, hon. Kahit alam kong pagod ka, sabi ni Trisha pagkaabot ko sa kanya ng gatas. Ngumiti ako at tumabi sa kanya sa kama. Ininom muna nito ang gatas bago yumakap sa akin. Han, hindi ka ba nag-isip na gumanti man lang sa amin ni Margarita? Agad naman tong nag-angat ng tingin sa akin. Napakunot naman nila ako ng noo. Why did you think of that? I mean, napakalaki ng kasalanan ko namin sa'yo noon at kayo nang ginagawa ng mga babae sa nababasa ko. Sabi ko rito. They find happiness there. Umupo naman to at gumiti sa akin. Yeah, sumasaya ang iba dahil satisfy sila sa ginagawa nila, but I consider it as a temporary satisfaction. Nakatitig lang ako sa kanya, nakikinig ng sasabihin pa niya. You know what, Romulo? Happiness is a choice. You will never be happy unless you will let go of the things that hurt or make you sad. Makahulugan pa niyang sambit. Niyakap ko na lang siya dahil isa lang naiisip ko. Pinaalala mo sa akin kung gaano ako katanga dahil hindi ko nakita ang pagmamahal mo noon sa akin. Hindi talaga kita kayang bitawan ngayon. Hinalikan ko siya sa noo. Pinarealize sa akin na hindi deserve ng bawat babaeng masaktan, kundi tratuhin na parang isang mamahaling alahas na ituturing na isang kayamanan. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Patricia at Romulo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating istorya.